Okay, ang bahagi ng Biblia na ating pag-aaralan is found in Hebrews chapter 4 verse 10 to 11. Okay. For he that is entered into his rest, he also had ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Okay, maaraw po na tayo na. So, ang title ng pag-usapan natin ngayon is Entering God's Sabbath or Rest. So, yung Sabbath is another term for rest. Okay, God's rest. So, it's entering God's rest or God's Sabbath. At umaga sa pag-aaral natin ng mensahe na sumpungan natin na ang totoong Sabbath ng Panginoon anak is not a literal Sabbath or it's not a literal day na katulad ng paniniwala ng maraming relihiyon that the seventh day or Saturday anak, kaya Sabbath siya 7th day kumbaga that is the Sabbath of God. Kaya doon hindi sila nagtatrabaho, wala silang ginagawa, kumbaga they hold their service every Saturday. Bakit? Kasi para sa kanila that is God's rest, no? At pag hindi mo raw in-honor yung Sabado at nagtatrabaho ka during Saturday, parang dinidishonor mo yung parang ang tawag nito, hindi mo pinapahalagahan, dinidishonor mo yung Sabbath ng Panginoon, which according to them is one of the moral law na nakasulat sa Ten Commandments, di ba? Yung fourth commandment, di ba? That thou shalt honor the Sabbath of the Lord. Pero hindi ganun ngayon sa ating panahon. Yun ay totoo lang sa panahon ni Moses. Ngayon, ang Sabbath natin is the Lord Jesus Christ, di ba? Kumbaga, tandaan natin, number 7 is a link between 6 and 8, di ba? At ang 6, in God's numerology, 6 is the number of man, di ba? Na ginawa ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw. Kaya yung salitang 666 anak, that's the number of man eh. Okay? At ang susunod sa 6 ay 7, that is Sabat, di ba? Yung ikapitong araw. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Pero after 7 anak, what comes next? Yung 8, di ba? Kasi anak, yung 6 o yung 7, it serves as a link between man and eternity. And eternity is God. Kasi wala namang ibang eternal kung hindi ang Diyos eh. So therefore, 7 is our bridge, di ba? That connects us to God Himself. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, sa Biblia, tingnan natin sa John chapter 14 verse 6. Okay, sabi dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man. Okay, so yung man, ano yan? Sa numerology, ano yun? Binanggit natin, 6. Okay. No man cometh unto the Father. Walang makakarating daw doon sa Ama. Sino yung Ama? Yung Diyos, that's eternity. Hindi tayo magkakaroon ng access sa eternity, which is God. Okay? But by me. Okay, so that's 6, di ba? No man, 6, and then Father is 8. At yung link down natin, yung man to the Father is the Lord Jesus Christ, which is number 7. Diba? At isa pa anak, mayroon pang isang sinasabi sa Biblia na sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi dito, for there is one God and one mediator between God and men. Okay, so ano yung mediator? Yung nag-connect sa atin sa Diyos o namamagitan sa atin at sa Diyos. Sino yun? Sabi gano'n, sino yung God? That's eternity, which is 8. Okay? And man, which is 6. The man, Christ Jesus, which is number 7. So, yun daw ang access natin sa Panginoong Diyos, which is Christ, di ba? Ang Diyos na kasi ang sabi doon, the man, Christ Jesus. So, maraming tao ang nagkakaroon ng kapitisuran dun sa versikulo na yun. Kasi sinabi doon, the man, Jesus Christ. Kasi nga anak, ang Diyos kailangan niyang maghubad ng kanyang pagka-Diyos at maging kinsman redeemer at maganyong tao bilang mortal anak na pwedeng mamatay, no, para magbayad ng buhay para sa atin. So, diyan pumapasok yung kanyang pagiging tao. But He is God's Sabbath, di ba? That connects us or gives access sa atin sa Diyos. Okay, so that's God's numerology, yung 6, 7, and 8. So, yung 666 anak, yung tao, ang magkoconnect sa kanya, tao din eh.
Di ba? Saan? Sa tao din. Kasi 6 talong 6 eh. Di ba? So, anak, kumbaga, hindi tayo dadalhin nito sa eternidad, no? Wala tayong access sa eternity. Kapag meron tayong, kumbaga, kapag ang natanggap lang natin ay yung 666, Aaron, di ba? It will just lead us to corruption. Walang saysay. Pero if we have an access through Christ, di ba? Unto God, doon lang tayo nagkakaroon ng access sa eternity. So, ang God's numerology is not 666, but it's number 7. Diba? And that is the Lord Jesus Christ. Ngayon anak, ang sabi ko nga, ang God's rest is Christ Himself. No? So, yun ang pinapakita ng mga numero na binanggit natin. Pero tingnan natin yun sa turo ni Pablo, which is of course, if it's the teaching of Paul, then it's the teaching of God Himself. So ito ay turo ng Panginoon din sa bibig ni Pablo. Let's read chapter 4, verse 1 to 9 ng Hebrew. Sabi dito, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest. Di ba, meron daw pangako anak na makapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos. At sabi dito, sabi nga doon, any of you should seem to come short of it. No, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them. And Paul was referring to the yung multitude anak, 'di ba, na lumabas mula doon sa Egypt, 'di ba? Kumbaga sabi ni Pablo, itinuro din daw sa kanila yung ebanghelyo, pero in another form. Hindi katulad ng ebanghelyo na naririnig natin, 'di ba? Sa kanila kasi itinuro yung anak, yung pagpasok doon sa literal na Kanaan, which types Christ, di ba? So, kailangan, kumbaga, yun ang tunay na kumbaga, yun ang ebanghelyo sa anyo ng pagiging anyo. Kumbaga, so yun, kumbaga, the gospel was preached to them, hindi sa anyo na katulad ng naririnig natin. Kasi yung gospel sa kanila, anak, ay sa anyo ng pagiging anyo. So, yung pagpasok nila kay Kristo ay tumitipo sa pagpasok nila doon sa Kanaan, which types Christ, 'di ba? At kailangan nilang tumawid ng Jordan, which means death, para makapasok sila doon sa promised land. At ang promised land natin, as I already mentioned, is Christ, 'di ba? At kailangan sa ating pagtawid kay Kristo, pagpasok natin kay Kristo, anak, ay nakakatawid na tayo sa kamatayan, 'di ba? Which is Jordan. So yan ang gospel na itinuro sa kanila. Sasabi ni Paul, sa kanila man ay itinuro yung ebanghelyo katulad ng pagtuturo sa atin. Sabi dito, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Ibig sabihin, hindi nila ito tinanggap, anak, na may pananampalataya. Okay, hindi ito tinanggap ng mga Israelite na nagsitakas o na nag-exodus doon sa Egypt nang may pananampalataya. They have a message through Moses but they did not believe Moses. Kaya ano nangyari, anak? Napahamak sila sa ilang at hindi sila nakapasok sa Canaan, which is supposed to be the rest God promised to them. Kasi di ba, anak, pinalipin sila sa Egypt At ang kailangan nila, kapahingahan sa pagpapagal nila doon sa Egypt. So God has prepared for them a Savior, a place na kung saan hindi sila magiging alipin. Okay? At magkakaroon sila ng kapahingahan na mabubuhay sila ng may kasaganahan sa tulong at biyaya ng Panginoon sa lugar na ang sabi ng Panginoon is flowing with milk and honey. Okay, so yun yung kapahingahan nila, anak. Sabi dito, sabi nga for we which have believed do enter into rest. So, walang ibang paraan para makapasok tayo sa kapahingahan na yan. Sino nga yung kapahingahan natin, anak? That is Christ Himself. Christ Himself. Okay. At ang paraan na makapasok tayo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, as He said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. Although the works were finished from the foundations of the world, for He spake in a certain place of the Sabbath of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all His works. So anak, kumbaga, samantalang
Samantalang ang Panginoon ay nagkaroon ng kapahingahan, no, doon sa Genesis, sa paglikha niya. But still, ate, meron pang tinatawag na kapahingahan ng Diyos. Diba na yun ay pagtitipo lang, ate, ng totoong kapahingahan. So, sa Genesis, anak, nagpakita ng Panginoon ng kanyang, kung ano ang kanyang kapahingahan. Diba? Yung paghinto niya sa kanyang mga gawa. Okay, and that was the seventh day. At pagdating ng kanyang ng pagtawag niya sa kanyang bayan, meron siyang tinawag na kapahingahan din, which is entering into the promised land. Yun yung pinaka seventh day nila, ate. Although meron silang literal na Sabat, Aaron, pero kumbaga tinawag din kapahingahan nila yun. Okay, yung pagpasok nila sa Kanaan. Okay? So, sabi dito sa pagpapatuloy, and in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Okay, so dalawa na, anak, kumbaga from that point, dalawa na yung tinatawag na Sabat ng Panginoon. Una, yung literal na Sabat, which is the seventh day, when God Himself ceased from all His work. Diba? And on the seventh day, God rested from all His works, diba? Sa Genesis chapter 2. Pero anak, kumbaga, meron pang panibago nga. Sabi ko nga kanina, ulitin ko lang, may panibagong rest na tinutukoy ang Panginoon pagdating ng mga Israelite, which is the promised land. Okay, and still, kumbaga, habang meron silang tinatawag na kapahingahan, which is the literal place or yung Kanaan, na kailangan nilang pumasok, anak, but still, meron pa rin silang tinutupad na literal Sabat. Okay? Kasi lahat yung anak ay tumutukoy kay Christ sa kanyang pagdating na siya naman na ating tuturing na kapahingahan at kailangan nating makapasok sa kanya. Naintindihan nyo, anak? Okay, so sabi dito, again, He limited a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. For if Jesus had given, yung Jesus dito sa verse 8, anak, it's not the Lord Jesus Christ, it's Joshua. Kasi si Joshua, kumbaga, Jesus din yung ibig sabihin ng pangalan niya eh. God is salvation eh. Okay, so tinawag siya ni Paul na Jesus, pero that was Joshua. Di ba si Joshua, anak, ang nag-lead sa kanila sa Promised Land. When Moses died, anak, doon sa Mount Horeb, diba? Ang nagpatuloy ng paglalakbay nila para makatawid sila doon sa Promised Land is Joshua, which according to this verse was called Jesus. Okay? So, sabi nga, for if Joshua, okay, let's just mention the term Joshua. Okay? Para malaman natin na si Joshua ngayon. Okay? For if Joshua had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Diba? Sabi nga, there remained therefore a rest to the people of God. Ibig sabihin na, kumbaga, kung ang Panginoon ay nagpahinga na doon sa ikapitong araw sa creation. Okay? Tapos meron pa siyang binanggit na panibagong rest para sa kanyang bayan, which is entering Canaan. Pero nung nandun na sila sa Canaan, ate, may nagsalita pa si David. Ang sabi ni David, through the Holy Spirit through the mouth of David, na meron daw araw. May natitira pa daw araw na kapahingahan na dapat ang tao ay makapasok. Sa pamamagitan din ng gayong paraan, ano yun? Yung pananampalataya. Okay? So, ano daw yun? Today na yun. Kasi when you say today, that's present time, di ba? Yung araw ngayon. At yan ay totoo, hindi lamang sa panahon ni David, ate. Kung hindi sa lahat ng panahon, hanggang sa ating panahon, mayroong tinatawag na today. Na may tinig ang Diyos, di ba? Kumbaga na ipinangangaral. Okay? Which is the gospel. Okay, na sinabi ni Pablo kanina na kung paano itinuro daw yung gospel sa mga Hudyo, ay ganun din na itinuturo sa atin. Yun yung tinig niya sa ating panahon na tinatawag na today. Okay, so lahat ng panahon, anak, may sarili silang voice of God sa kanilang panahon. Okay, meron silang pwedeng tawagin today in their time. Okay, na kailangan nilang panampalatayanan upang sila ay makapasok din sa kapahingaan ng Diyos. Okay, so
ang tinutukoy dito, anak, kumbaga, ang tinutukoy na kapahingahan diyan, okay, na matapos tayong makapanampalataya sa ebanghelyo, ay makakapasok tayo. Sino yun? Si Kristo. Kasi di ba sabi sa Ephesians, di ba, na tayo daw, na matapos na tayo ay makapanampalataya o marinig yung salita ng kaligtasan. Di ba? The gospel of your salvation. Ang tinutukoy ni Pablo dito is the gospel. And there's no other gospel other than the gospel of salvation na ini-author ni Christ. Na itinuturo ni Pablo. Sabi niya, you also that after that you have heard the gospel of your salvation, the word of truth. Diba? You are, sabi niya, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Diba? Kumbaga, sinelo lang kayo ng Espiritu Santo. So, yun yung pagpasok ng tao matapos silang makapanampalataya sa Ebanghelyo. Pagpasok nila saan? Sa kanilang kapahingahan, yung pagsiselyo ng Espiritu Santo. Okay, so kasi alam mo anak, kumbaga, di ba lagi na natin binabanggit, by one Spirit or by one baptism, we are baptized into one body, which is Christ. So nagiging bahagi tayo, nakakapasok tayo kay Kristo, which is our Sabbath, by the baptism of the Holy Ghost. Pero anak, matapos tayong manampalataya, kasi hindi tayo pwedeng mabautismo ng Espiritu Santo, maliban anak, na tayo ay sumampalataya. Diba? So yun ang kailangan maganap muna. Sumampalataya muna tayo. Kaya tayo nababautismuhan sa tubig eh. Diba? As our declaration of faith doon sa kaligtasan na ini-author ng Panginoon. Kailangan panampalatayanan natin yung gospel of our salvation. Diba? At pagkatapos nun ay bibigyan tayo ng Panginoon ng selo, which is the Holy Ghost. That is a token, anak, na tayo nga ay nakapasok na sa ating kapahingahan, which is our Canaan, di ba? Or our Sabbath, di ba? Okay, so hindi sila nakapasok because of what? Because of unbelief, di ba? The same is true with kumbaga with the present time, anak. Kahit sa mga nakalipas pang panahon, na because of unbelief, anak, ang tao ay hindi nakakapasok kahit sa kapahingahan ng Diyos. Okay, so anak, ano ang meron ka? Ano ang nag-aantay sa iyo? Kapag hindi ka nakapasok sa kapahingahan na yan, di ba? Kumbaga, yung galit ng Panginoon, kasi ang sabi dito, tingnan mo. Sabi dito, sa verse 3, for we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath. Okay? If they shall enter into my rest. Ibig sabihin, anak, because of unbelief, ang Diyos ay nagalit. Di ba? Na ipinangako niya na hindi sila makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Okay? So anak, yung hindi ka palang makapasok sa kapahingahan ng Diyos, that is God's wrath. No, kumbaga, galit ng Diyos na yun. Antimano. Bakit? Kasi outside of Christ, kapahamakan, condemnation eh. Di ba? Katulad ng sa arko, anak eh. Kung wala ka dun sa arko, nasaan ka? Nasa paha ka. Mamimili ka lang yung judgment ng Diyos o yung arko. So to be outside of Christ is to be condemned. Kaya sabi yan, he that believeth not is condemned already. Kasi nasa atin na yung condemnation eh, because of unbelief, because of sin na ipinasok ng diablo sa atin nung tayo ay pinanganak sa una nating kapanganakan. So therefore, we have to be born again. Matanggap natin yung Espiritu Santo. Maging bahagi tayo ni Kristo o makapasok tayo sa Sabat ng Diyos. Okay, so yun ang Hebrews chapter 4. Sa Matthew 11:28-30 yan sabi dito, tingnan natin. Yung sinasabi ng kasulatan. Sabi dito, come unto me, all ye that labor, okay, and are heavily laden, and I will give you rest. Sino daw yun, anak? Si Christ, di ba? Siya daw yung magdudulot sa atin ng kapahingahan. Kailangan makalapit tayo sa Kanya. Pero anak, walang makakalapit sa Panginoong Kristo malibang siya ay ilapit ng Ama. Ibig sabihin, anak, meron talagang tao na kinilala ang Diyos, di ba? Na kumbaga, magkakaroon ng pagtalima
Di ba? Doon sa tinig, di ba? Today, when you hear my voice, di ba? Yung tao na hindi magmamatigas ang puso nila. Bakit? Kasi sila yung mga tupa ng Diyos eh. Di ba? Sabi ng Panginoon doon sa mga Parisiyo, hindi kayo nananampalataya sa mga sinasabi ko. You believe not my words because you are not my sheep. So, ibig sabihin na yung mga totoong makakapasok lang doon sa kapahingahan o makakalapit kay Kristo, makakasumpong ng kapahingahan kay Kristo, anak, are those people that are predestinated to believe. Okay? At ang Diyos din ang maglalapit sa kanilang kapahingahan. Sabi dito, take my yoke upon you and learn of me. May trabaho, meron pa rin bang paggawa, Aaron? Pag sinabi mong rest kay Christ, ibig sabihin ba na wala nang gagawin? Meron eh, kasi sabi niyo, take my yoke eh. Meron ka pa rin pamatok, anak eh. Okay, upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. May paggawa pa ba? Yes. Meron eh. Kumbaga, kapahingahan yun, anak, na may paggawa. Pero anong paggawa at anong klaseng kapahingahan? Okay, yung tinutukoy doon. Okay, so to enter God's Sabbath or God's rest is to cease from the work of unbelief. Okay? Kasi anak, ang tandaan natin, ang Diyos ay ina-act out niya, anak eh. Ibig sabihin, minsan, hindi niya sinasalita yung kanyang mensahe. Minsan, ina-action niya or ina-act out niya yung kanyang mensahe sa mga tao. Halimbawa, anak, nung nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, may mensahe doon, pero hindi niya sinalita. Ibig sabihin, in-action niya, anak. Di ba? Anong ginawa niya? Huminto siya sa kanyang sariling paggawa. May salita ba siya doon? Wala na eh. Naghuminto lang siya sa paggawa. Nagpahinga lang siya. And that, there is a message behind that action. Na sinasabi doon, na tayo din daw, katulad niya, anak, ay magpahinga sa sarili nating gawa. Hindi sa gawa ng Diyos, kung hindi sa sarili nating gawa. Kasi ang Panginoon, huminto siya sa sarili ng paggawa. So therefore, kailangan gayahin lang natin siya. Huminto tayo sa sarili nating paggawa. Tama ba? Okay. Kasi yung gawa ng Diyos, nung tayo makasalanan, hindi naman yung ating gawa eh. Meron tayong sariling paggawa at yun ang kailangan natin ihinto. Katulad na ng Diyos ay huminto sa kanyang sariling paggawa. Okay? So, ina-act out niya, anak, yung kanyang mensahe. Halimbawa, katulad anak ng nung binaha ng Panginoon ng buong mundo, di ba binalot niya ito ng tubig? Okay, so ano ang ginawa ng Panginoon bago niya balutin ng tubig? Ang sabi na ng Biblia, God repented that God made man, di ba? Kumbaga, na sa mundong ito, na mabuhay. Bakit? Kasi nakita niya yung kasamaan ng tao eh. Pero anak, kumbaga, hindi ang Diyos nagkakamali eh, di ba? Walang puwang ang kamalian sa Diyos. At hindi siya nagbabago ng kaisipan, anak, kasi ang Diyos ay perpekto. Okay? Pero ginawa niya yun, nagsisi siya, hindi para anak na sabihin na ang Diyos ay nagbabago ng kaisipan. At hindi nagpahinga ang Diyos anak on the seventh day para sabihin na napapagod ang Diyos. Napapagod ba ang Diyos anak? Hindi naman, di ba? So ibig sabihin, may pinapakita lang siyang mensahe nung nagpahinga siya. At nung nagsisi siya anak, hindi dahil nagkakamali siya. Di ba? Kung hindi, meron lang siyang gustong ipakitang mensahe. Ano yung mensahe na yun? Na gusto niyang ipakita na bago tayo bautismuhan sa tubig, katulad ng bautismo ng mundong ito sa panahon ng baha, di ba nilubugan ng Diyos ang mundong ito sa tubig? That speaks about our water baptism. Na bago yun anak, kailangan may change of mind ka rin na nasisirahin mo na yung natin. Tayo magagawa kasi araw ito na pakante lang yung mga extra. Sana tulungan tayo ng Panginoon. So, nasaan na ba tayo na? Sa message. Ha? Message. Okay, so yung tungkol sa paha, di ba? Okay, so ang Panginoon anak, meron ding ipinapakita sa atin na mensahe doon na siya ay nagsisi. Not because God changed His mind, but God wanted us to have repentance before the baptism sa tubig. Diba? Kasi bago niya binaha yung mundong ito, anak, meron siyang pagsisising ginawa. To tell us
that is, kumbaga, na magpapabautismo, that there has to be a change of mind na mangyari sa atin. Which is, sabi ng Bible, di ba, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, yun yung isinaakto ng Panginoon nung sa panahon ng pagbaha. He was not saying anything, pero He is acting it out. Di ba? Okay, halimbawa, katulad sa Panginoong Jesucristo, anak. Nung Panginoong Jesucristo ay hinarapan siya ng isang babae na nahuli saan, anak? Saan siya nahuli yung babae? Sa akto? Sa akto ng pangangaliw niya. Di ba? Ang sabi ng mga Pariseo, tsaka ng mga tao doon, sabi niya, ipinesent sa Panginoong Jesucristo at ang sabi ng mga nanghuli sa babae, yung babaeng ito ay karapat-dapat na mamatay sang-ayon sa batas ni Moses sapagkat nahuli siya sa akto ng pangangaliw niya. Tama ba? Pero anak, ang ginawa ng Panginoon, nagsalita ba siya? Hindi. Hindi pa eh. Sa umpisa, hindi pa siya nagsalita, di ba? Anong ginawa niya? Sila. Nagsulat siya, anak, sa lupa at ang sabi doon, na tila baga hindi niya naririnig yung mga sinasabi ng tao. So, meron siyang ina-act out, anak. Meron siyang ina-aksyon. At sa aksyon na yun ay merong mensaheng gusto siyang paratingin. Di ba? Kumbaga, gusto niyang ipakita, anak, ng Diyos, anak, na nagsulat, di ba, ng batas sa dalawang tipak na bato. That is the handwriting of the law. Tama ba? Kasi sinulat niya yun eh. Yes. Di ba? Ng sarili niyang kamay, sabi ng Biblia. At pagkatapos kay Daniel, merong kamay na nakita si di ba? Yung hari, di ba? Na nagsulat na kamay. Anong kamay yon? Kamay ng paghatol. Kasi ano yung sinabi ng kamay? Ay nang sinulat. No? Ano? Tinimbang ka, ngunit nasumpong ang kulang. So yun yung kamay ng paghatol. Pero sa Panginoong Jesucristo, anak, that's the hand of grace. Di ba? Na sumusulat siya ng habag doon sa lupa. Kasi, anak, yung lupa, it represents the heart eh. Di ba? Kumbaga, tumitipo yun sa laman. At ang Diyos ngayon ay hindi na magsusulat, anak, sa bato ng kanyang salita, kung hindi sa laman, sa pusong laman. So, yung pagsulat niya, it speaks about the heart. Na kapag ang Diyos, anak, ay nagsulat ng biyaya sa puso mo, Aaron, ano ang mangyayari? Hindi niya na maririnig yung simbat ng batas na sinasabi ni Moses. Tama ba? Kaya ang sabi doon, nung sumulat ang Panginoon sa lupa, he stood down and write, diba, on the ground, as if he is not hearing them. Na parang wala siyang naririnig. So, meron ba siyang sinalita? Wala. Pero, ina-out niya, anak. It's a message na mababasa mo sa kanyang mga kinikilos. Okay, so bakit natin pinuntahan yun? Bakit tayo pumunta doon sa pag-act out ng Panginoon? Okay. Kasi nga, anak, kumbaga, ang gusto ng Panginoon ay makapasok, kumbaga, when God acted out, di ba? Yung sa Genesis chapter 2, verse 1 to 2, anak, na ang Panginoong Diyos ay nagpahinga sa lahat ng kanyang mga gawa. Gusto niya, na tayo rin ay magpahinga sa lahat ng ating mga gawa. Ano ba yung gawa natin? Ako, sabi ko nga kanina, anak, that's unbelief. Okay? Hihinto tayo sa ating sariling paggawa. Kasi ano ba ang gawa ng Panginoon, anak? Ano ba ang gawa niya? Ano ba ang gawa niya? Di ba? Nung gumawa siya, sabi niya, let there be light. Nagsasalita siya, di ba? At sa kanyang pagsasalita, ano ang ginagawa niya? Anong ginagawa niya sa salita niya? Sumasampalataya siya sa salita niya. Tama ba? Okay. So, kung yun ang paggawa ng Panginoon, hindi natin paggawa yun kung tayo ay nasa kasalanan. So, anong paggawa natin? Yung hindi pagsampalataya. Okay, sa Panginoon, ang gawa niya, pagsampalataya sa salita niya. At yung tayo, dahil makasalanan tayo, ang paggawa natin ay gawa ng hindi pagsampalataya. Tama ba? Ngayon, pag tayo nakapasok na sa kapahingahan, anak, o kay Kristo na sabat ng Diyos, tayo ay hihinto na sa sarili nating paggawa. Amen. Okay, kasi patay na tayo sa kasalanan eh. Ano yung kasalanan? Unbelief. Okay, yun yung sarili nating gawa. Okay, sabi dito, basahin natin, Aaron, sa
Romans chapter 6 verse 1 to 4. Nabasa na natin to the last week. Okay. What shall we say then? Shall we continue in sin? What is sin? Unbelief. Hindi na tayo magpapatuloy. Ibig sabihin na nakihinto na tayo. No? Yun yung kapahingahan na gustong ipakita ng Diyos sa atin. Hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Okay. That grace may abound. God forbid. How shall we that are dead in sin or dead to sin live any longer therein? Okay, verse 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. Ibig sabihin natin, kumbaga, namatay na yung dati nating pagkatao nung tayo ay nakapasok kay Kristo o sa ating Sabat. We were baptized into our Sabat, which is Christ. So, ano na, yung bago nating pagkatao, which is a sinner, therefore, humihinto na tayo sa dati nating gawa. Hindi na tayo gumagawa ng mga gawa ng hindi pagsampalataya. Naintindihan niyo ron? Yung sinasabi ko? Okay. So, isa pa na 1 John chapter 8 verse 9, sabi dito, or 8 to 9. Sabi dito, he that committed sin. Ano yung sin? Unbelief. Ano yung unbelief? Yung ating dating paggawa. Is of the devil. Sa demonyo pala yung anak. Okay? Yung may ginagawa ka pa na sarili mong paggawa. Tama ba? Okay. For the devil sinned from the beginning. Siya pala yung may unbelief simula pa sa simula. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil na? Unbelief. Tama ba? So, yung works of the devil, dahil tayo ay napasukan na ng kasalanan, yung gawa niya ay gawa na natin. Okay? Yung works of unbelief. So, therefore, anak, yun yung dapat natin ihinto. Tama ba? Para tayo ay masabing namamahinga. Okay, sabi dito, whosoever is born of God does not commit sin or unbelief. So yung pala ang kailangan na ipanganak tayo ng Diyos para huminto tayo sa gawa ng diablo or yung dati nating gawa, being a sinner. Tama ba? So paano tayo ipapanganak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagpasok natin sa ating kapahingahan or the baptism of the Holy Ghost. Doon tayo na kakapasok kay Kristo, which is our Sabbath or God's Sabbath. Because He is born of God. Sabi na, He cannot sin. Sabi nga nun, hindi na tayo daw magtatalba o gawa ng diablo. Diba? That's the work of the devil. Hindi na daw tayo gagawa ng dati nating gawa. Bakit? Kasi daw, ipinanganak tayo ng Diyos. So that's the only way, anak, na makakahinto tayo o masasabi natin na tayo ay nakakapagpahinga na at tuminto sa ating sariling paggawa katulad ng paghinto ng Diyos sa kanyang sariling paggawa. Okay. So, yun ang entering into God's Sabbath. Ano yung una? Entering into God's Sabbath is is to cease from our own works. Diba? At ang yung work natin, it's the work of the devil, which is unbelief. Okay. So, secondly, anak, to enter into God's rest is to work the work of God. Sabi ko nga kanina, sabi ni Christ, diba? Hindi naman tayo walang gagawin na. Kung hindi may paggawa pa rin, anak eh. Diba? For my burden is light. No? And my yoke is easy. Meron pa rin tayong paggawa. So ano ang paggawa na dapat natin gawin? Yung paggawa ng Diyos. Kasi hindi naman yun yung dati nating sariling paggawa eh. So kailangan baguhin natin yung paggawa natin. Hihinto na tayo doon. At ang gagawin na natin ay yung gawa ng Diyos. Paano pa gumawa ang Diyos? Sinabi ko na kanina, di ba? When God spoke, let there be light. He believed that what he had spoken will come to pass. May pagsampalataya siya. Yun yung kanyang paggawa. Tama ba? So, ang Diyos, anak, nagsasalita siya. Today, if you will hear my voice, kailangan din natin
katulad niya ay sumampalataya sa sarili niyang salita. Yun yung paggawa ng Diyos. Okay, sabi dito anak sa John 6:28-29. Sabi dito, eto, John 6:28 to 29. Then said they unto him, what shall we do? Yung mga tao kasi anak nagsunuran sa kanya dahil pinakain niya ng tinapay, yung 5,000. Kung umalis ang Panginoon, hinahanap siya. At kung nasumpungan siya, ito yung usapan. Sabi ng mga tao, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magpagal sa tinapay na nasisira. Kung hindi magpagal kayo sa tinapay na hindi nasisira. Sabi niya, ako yung tinapay na nagmula sa kalangit. Okay, sabi dito ng Panginoon sa kanilang usapan, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Ano daw yung kanilang pwedeng gawin para magawa nila yung gawa ng Diyos? Ang sabi dito, Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Ano daw? That ye believe on Him whom He had sent. Sino siya? Yung salita. When God spoke, anak, today, when you hear my voice, ano yung voice niya? That's Christ. Yun yung salita eh. Tama ba? Okay, siya yung isinugo ng Ama sa ating kapanalan. It's Christ in the form of a word. Hindi na natin nakikita ang Panginoon eh. Di ba? Kumbaga, He is now declared unto us in the form of a report or preaching or kumbaga parang pangangaral na lang. Tama ba? Kaya sabi ng ni John sa 1 John, di ba? Yun daw kanilang nahawakan, kanilang nakita, o nahawakan ng kanilang mga kamay ay kanilang ipinapangaral sa atin upang tayo ay magkaroon ng pakikiisa sa kanila sapagkat ang kanilang pakikiisa daw, sabi niya, ay sa Diyos at sa kanyang anak na ang Panginoong Kristo. Tama ba? Okay, so ngayon it's just a report na natatanggap natin or kumbaga yung preaching, yung tinig na yon. We no longer see Christ or we no longer handle Christ kasi ngayon ay nasa paraan na siya o nasa anyo na siya ng salita na ipinapahayag sa atin na kailangan natin panampalatayanan. Okay? Ano daw? Para magawa natin yung gawa ng Diyos. Okay? Yan yung gawa ng Diyos, anak, na kumbaga, kapag tayo ay huminto na, anak, no, sa ating paggawa, ano na daw yung gagawin natin? Yung gawa ng Diyos. At magagawa natin yan, anak, pag binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya at naipanganak tayo sa kay Kristo, through the baptism of the Holy Ghost, makapasok tayo sa kanyang Sabat. That's the only time that we could say, anak, na hindi na tayo gagawa ng dati nating paggawa at ang gagawin na natin ay yung gawa ng Diyos. Ano yun? That you believe on Him whom God had sent, which is the Word. Okay, to enter into, ano na yung dalawang na-discuss natin? To enter into God's rest is to cease from your own work. To enter into God's rest is to work the work of God. Okay? So ano pa yung pangatlo? We only have 3 here sa mensahe nito. To enter into God's rest is to become God's rest ourselves. Magiging rest din tayo ng Panginoon, anak. Remember Aaron, di ba? Tingnan natin sa Genesis 2 verse 1 to 3. Balik ulit tayo doon sa natin kanina. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the Sabbath day, God ended His work, which He had made, and He rested on the 7th day. Okay? Huminto na siya sa ikapitong araw from all His work which He had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it He had rested from all His works which God created and made. Natapos niya na lahat ng ginawa niya, anak eh. Pero anak, yung kinreate ng Panginoon na yun, anak. Kasi di ba, balot ito ng tubig sa Genesis chapter 1, di ba? And God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. No, na nababalot daw ito ng tubig. Walang buhay. Pero through His word, when God begins to speak life, anak, ay binalot ito uli ng buhay at kagandahan. Pero anak, nung dumating uli yung kasalanan, Aaron, ano ang bumanot sa salibutan na naman? No, corruption at kabulukan. Di ba?
Wala nang magandang bagay na nandito sa lupa kasi this is now becoming Satan's Eden akin. At ito ay pupugnawin ng Diyos. Susunugin niya. Pero anak, kumbaga, nakita na ng Diyos, may ikinaabot na ang Diyos dito. Okay? Una, sa anong paraan niya binalot ng buhay ng mundo nung pinababalot ng kadiliman? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ngayon anak, when Christ redeemed the earth, so, ano ngayon ang naghihintay sa mundong ito? Buhay at kagandahan, Aaron. Kasi, when Christ redeemed the earth, anak, siya ay, kumbaga, He is the beginning of the creations of God. Ibig sabihin, hindi lamang sa pasimula, sa Genesis chapter 1, anak, kung hindi Aaron sa bagong kaayusan, there will be new heavens and new earth, di ba? Ibig sabihin, anak, merong isang iniakda na naman ng Diyos sa pamamagitan ng katubusan in the person of Jesus Christ, ate, ng isang bagong daigdig. Hindi siya gagawa ng bagong daigdig, kundi itong mundong ito ay muli niyang babalutin ng buhay at kagandahan. So, potentially, anak, narating na ng mundong ito yung kalagayan na yon in Christ. Kasi pag titingnan ng Diyos si Kristo, nakikita niya na yung bagong kaayusan eh. Kasi Christ is the beginning of the creations of God eh. Di ba? Kasi tinubos niya na eh. Hindi na ba, Aaron? Tinubos niya na kay Kristo lahat yan. So pag nakita niya si Kristo, nakita niya na yung tinubos ng mundo. Tama ba? Okay. So sa paanong paraan niya binalot niya uli ito ng buhay at kagandahan? Sa pamamagitan pa rin ng kanyang salita. Because Christ is the Word of God. Diba? So, salita niya pa rin yung babalot ng buhay at kagandahan dito sa mundong ito. So, gayon din tayo, Aaron. Singnan natin yung, Revelation 3:14. Sabi dito, and unto the angel of the church of the Laodicean write, these things saith the Amen, the faithful and true witness. Okay, the beginning of the creations of God. Okay, so that was Christ. Si Kristo yun. Siya yung simula ng nilikha ng Diyos o ng sangnilikha. Hindi lamang sa unang sangnilikha, kung hindi yung bagong kaayusan, anak. Diba? It's Christ. Siya ang instrumento ng Diyos, anak, sa pagbalot muli ng buhay at kagandahan dito sa lupa. Naintindihan nyo, anak? Okay. So nung ang Panginoon ay nabalot niya na ng kagandahan at buhay itong sanlibutan, sa Genesis, anong sabi ng Panginoon, Aaron? Ang sabi niya, behold, all things are very good. All things are good. Wala na siyang makitang pangit, sabi. Yes, amen. No, nabahagi ng sanlibutan ito eh. Bakit? Kasi binalot ito ng salita niya ng buhay at kagandahan. Amen. Okay, so that was on the 7th day, nung matapos niyang gawin ang lahat ng bagay. Tama ba? Okay, so si Kristo ngayon, anak, ang sabat ng Panginoon. At kapag nakikita niya ang Panginoong Kristo, anak, parang nakikita niya na rin ang sanlibutang ito na wala nang kailangan gawin. Tama ba? Yes. Kasi nakikita niya na yung redeemed earth eh. Wala nang kailangan dun eh. So pag nakikita niya ang Panginoong Kristo, pwede na naman siyang magsalita. Anong sasabihin niya? Behold, all things are good. Wala nang kailangan. So meron na siyang ikinaabot, anak, sa mundong ito. Bagamat lang nakikita natin ngayon ay puro mapapangit ng mga bagay, kamatay at kabulukan, kasalanan, krimen at lahat ng pagkakasakit. Pero Aaron, may ikinaabot na ang Diyos para sa mundong ito. Pag nakikita niya ang Panginoong Kristo, nakikita niya na ang mundong ito ay balit na naman ng kagandahan. And he can say, just like what he said, Aaron, sa Genesis chapter 2, all things are good. Wala nang kailangan. Pag nakikita niya si Christ, because Christ is His Sabbath. Yun yung araw na wala na siyang kailangan gawin. Do you understand? Ang sinasabi ko? That makes Christ God's Sabbath.
Okay, so ngayon anak, tayo rin, hindi lamang sa mundo anak. No? Tayo din, pag nakikita ng Panginoon tayo, dahil tayo ay na kay Christ, ang nakikita niya si Kristo. Tama ba? Yes. Okay. Ngayon, meron pa rin tayong mga pagkakamali eh. Meron pa rin tayo nagagawang mga hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon kasi we are on our way to perfection pa lang. Tama ba? Pero may kinaabot na lahat sa atin ng Diyos. Kay Kristo. Pag nakikita niyo si Christ, anak, nakikita niya na yung perfection natin kasi Christ is without blame. Amen. Kaya iharap tayo ng Panginoon sa Ephesians chapter 1 na tayo ay holy and without blame before Him in love. Tama ba? Okay, so tayo, ang tingin na ng Panginoon sa atin, if we are in our Sabbath, if we have already entered into our rest, then Christ is looking at, or God is looking at us as perfect and there's nothing else to do. Wala nang kailangan pang gawin kasi si Kristo ay perfecto na. So meron nang ikinaabot sa atin ng Diyos katulad ng may ikinaabot siya sa mundong ito kay Kristo. Komplikado na ba yung mga salita? Naintindihan niyo anak, nakukuha niyo pa yung sinasabi ko. So ganun ang nangyayari sa atin. Kapag nakatingin ang Diyos sa atin, anak, no? Masasabi niya na naman ulit, no? Na eto na naman yung kapahingahan ko. Okay? Kasi when God looks at us, He sees Christ. Nothing to work on na. Wala nang kailangan pang gawin. Okay? Yun yung sinasabi kong to enter into God's rest is to be God's rest ourselves. Eh. O, pag nakikita niya tayo, wala na siyang kailangan gawin pa sa atin because God sees Christ in us. Amen. If we are part of Christ. So therefore, to enter into God's rest ay maging kapahingahan din ng Diyos. He once again, when He looks at us, He once again can say, just like what He said in Genesis chapter 2, diba? Na all things are very good. Wala nang kailangan gawin. So it's us, no, na nagiging kapahingahan ng Diyos. God's Sabbath. At tandaan natin na sabi ko nga, may kinaabot ang Panginoong Kristo sa atin. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 12. Sabi dito, not as though I had already attained. Hindi pa naman talaga tayo perfect eh. Anak, hindi pa natin nakukuha yung perfection na yun eh. Tama ba? Bakit? Kasi nagkakamali pa naman tayo eh. Sabi ni Pablo, siya rin, hindi pa rin siya perfecto. Sabi niya, either we're already perfect. Hindi pa tayo perfect. But I follow after, if that I may apprehend. Maabot ko, sabi nga noon, that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Meron nang ikinaabot ang Diyos sa atin. Okay? Kasi nga anak, kumbaga bahagi na tayo ng Panginoong Kristo. No? At kay Kristo anak, tapos na ang lahat ng bagay. Nakita niya na yung kanyang mga anak na perpekto sa kanya. Okay? Kasi it's no longer us that lives, but Christ liveth in you. And who is Christ? No? He is the perfection of all perfection. At pag nakita ng Diyos si Kristo sa atin, then God can once again say, just like when He rested, all things are very good. Ano ba? At yun din anak, pag tayo ay nabubuhay dito na ang ipinamumuhay natin ay salita ng Diyos, nagiging access din tayo ng mga unbeliever eh. Yes. Tama ba? Saan? Amen. Sa Diyos. Kumbaga, nagiging salita tayo ng Diyos. Tama ba? Amen. Sa 1 Corinthians 5, tingnan nga natin yung sabi ko na 2 Corinthians, sabi ko, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Sulat daw tayo ng Diyos. Pag, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Amen. Okay, so, nagiging sulat tayo ng Diyos. Pag nabasa tayo ng tao, anak, we become
Giving an the person access God. of man, Yes. no, para tayo ay, o para sila ay, ano, Makapanangkan. makasumpong ng kanilang kapahingahan. Yes. Okay, so nagiging ano tayo? Nagiging number 7 din tayo, ate. When we are in Christ, tama ba? Amen. Nagiging salita din tayo ng Diyos. Pag ang buhay na pinamumuhay mo na nakikita ng tao ay salita ng Diyos, then you become their access, no? Nagiging number 7 ka. Para ano? Para makapasok sila sa kanilang, kumbaga, makapasok sila anak sa eternity. Okay? Kumbaga, nagiging rest din tayo, no? Ng mga tao. Bakit? Kasi nasusumpungan nila si Kristo sa buhay natin, which is God's Sabbath. Okay, so ano yun? Ano yung ano? Yung to enter into God's rest. To enter into God's rest is to cease from your own work, which is unbelief. And to enter into God's rest is to work the work of God, which is believing on Him whom God had sent, which is the Word of God. And to enter into God's rest is to be God's rest Yes. ourselves. Yes. Maging sapat din tayo ng Diyos. Na tayo ay maging mga salita ng Diyos na nabubuhay dito sa sanglibutan. Na ang tao kapag nabasa tayo ay makasasampalataya din sila at makapapasok din sila sa eternity. Intindihan nyo, anak? Doon sa kaligtasan na akda ng Diyos sa sanlibutan. So, sinulit ko, anak, we are not yet perfect, but when God sees us, no, na kay Kristo, meron nang ikinaabot ang Diyos sa atin, which is perfection. God is looking at us as perfect, as Christ is perfect. No, na hindi niya na kinakikitaan ng anumang bagay na dapat pang gawin. Okay? So that ends our message for today at maraming mga naging istorbo, ingay at iba pa kumaga hindi tayo napigilan ng mga bagay na yun. Amen. Minsan pa papasalamat tayo sa Panginoon na maihahatid natin muli ang munting mensahe nito na nakarating na sa atin, no, sa ibang tao naman through Amen. the social media at sa iba pang mga paraan. God bless you mga ano, wala ang message.